Ngayon, hayagang nagbigay ng babala ang Hungaria sa Ukraine tungkol sa posibilidad ng pagdedeklara ng digmaan. Atakihin ng Hungaria ang Ukraine at aaktibahin ang NATO Artikulo 5 kung muling tatamaan ng Kyiv ang Turkish Stream gas pipeline. Inilatala ngayong araw ng opisina ni Punong Ministro Viktor Orban ang ganitong pahayag. Sinabi nila na ang pag-atake sa Turkish Stream ay ituturing na pag-atake sa isang bansa ng NATO kaya kailangan palakasin ng Ukraine ang isa pang bahagi ng hangganan gamit ang mga tropa. Kapansin-pansin na lumitaw ang mga banta kasabay ng investigasyon ng Washington Post na nagsasabing naghanda ang Foreign Intelligence Service ng Russia ng planong palabasin na may tangkang pagpatay kay Punong Ministro Viktor Orban ng Hungary para maimpluwensyahan ang eleksyon. Para dito nga inimbento ang kwento na di umano'y tinatakot ng mga Ukrainian ang pamilya at mga anak ni Viktor Orban. Mukhang hindi pa rin sumusuko ang Kremlin sa ganitong manipulasyon ayon sa internal na ulat ng SVR ng Russia na magsasaad ng tangkang pagpatay o military provocation. Ayon sa kanila, ito'y paraan para baguhin ang paradigma ng kampanya sa eleksyon at ilipat sa emosyonal na aspeto na may diin sa seguridad at katatagan ng bansa. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Ngayon, isiniwalat na si Peter Szijjártó, pinuno ng ugnayang panlabas ng Hungary, ay sa loob ng maraming taon naglilik ng impormasyon kay Sergey Lavrov ng Russia direkta mula sa mga pagpupulong ng European Union. At ang impormasyong di niya kayang itawag, siya na mismo ang nagdadala sa Moscow. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, nais kong hilingin na suportahan ninyo ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon, bayad na sponsorship subscription o pagiging sponsor dito mismo sa YouTube platform. Kailangan ninyong pindutin ang button na maging sponsor. O kaya naman, iscan ninyo ang QR code na nasa inyong mga screen. Ito ang pinakamaginhawang paraan para sa isang beses na donasyon. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo, pero maaari ninyong gawin ito pagkatapos ng episode na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News, ang link ay nasa video description. Doon namin agad inilalatala ang mga balita. Ngayon, ginagawa ng Russia ang lahat para matulungan si Viktor Orban manalo sa eleksyon sa Hungary ngayong Abril gamit ang iba't ibang paraan. Ngayon, lumilitaw ang larawan kung paano pinipilit ni Putin at Orban mapanatili ang kapangyarihan sa Hungary. Ngayon, diretsang sinabi ng opisina ni Viktor Orban na aatakehin ng Hungary ang Ukraine kung muling tatamaan ng Kyiv ang gas pipeline na Turkish Stream. Narito ang CP. Ituturing itong pag-atake sa bansang NATO. Dapat maganda ang Ukraine sa mga posibleng kahihinatnan at bunga nito. Hindi ako magtatagal dito pero ipapaalala ko ang kronolohiya. Dito nag-uumpisang magtagpo ang mga piraso ng puzzle. Ang totoo niyan, nung ika-4 ng Marso, biglang inanunsyo ni Vladimir Putin na di umano'y may hawak na impormasyon ang mga ahensyang paniktik ng Russia tungkol sa umano'y paghahanda ng Ukraine na pasabugin ang Blue Stream at Turkish Stream. Ayon sa kalbong diktador na si Putin, ang sabotahe ay inihanda ng Kyiv sa tulong ng kanduran at narito ang CP mula kay Putin. Tulad ng pagsabog sa Nord Stream noon, na yon ay inihanda sa Kiev kasamang ilang kanluraning paniktik ang operasyong pasabugin ng Blue Stream at Turkish Stream. Naipaalam na namin sa mga kaibigang Turko ang isyong ito. Titingnan natin ang mangyayari, pero delikado talaga ang larong ito ngayon. Noong ika-4 ng Marso, marami ang nagtatanong ano ang plano ng mga Ruso ngayon? Noong panahong yon, hindi ginagalaw ng Ukraine ang Turkish Stream, tapos biglang may ganitong pahayag. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila ginagalaw. Sabi ni Putin, gusto nilang pasabugin ito. Maliwanag na ito'y bahagi ng plano para hilahin ang Hungary sa digmaan o lumika ng kaguluhan sa loob ng NATO. Pero hindi lang ito ang paraan ng Kremlin para tulungan si Viktor Orban manalo sa eleksyon. Sinuri ng Foreign Intelligence Service ng Russia ang posibilidad ng pagsasadula ng tangkang pagpatay kay punong ministro Viktor Orban para maimpluwensyahan ang eleksyon. Ayon sa Washington Post, mula ito sa internal na ulat ng Russian intelligence at kinumpirma ng European Intelligence Services. Ayon sa dokumento, iminungkahi ang pag-atake kay Orban para baguhin ang paradigma ng kampanya at ilipat ito sa emosyonal na antas kasama ang kanyang mga taga-suporta. May focus sa seguridad at katatagan ng bansa. Ang ulat ay inihanda kasabay ng pagbaba ng kasikatan ni Viktor Orban.
Ipinunto ng mga analistang Ruso sa ulat na ito na 52.3% ng mga mamamayan ng Hungary ay hindi nasisiyahan sa kalagayan ng bansa. Bukod dito, nangingibabaw ang mga negatibong opinyon kapwa sa mga lungsod at sa kanayunan kung saan dati ay napakalakas ng posisyon ni Orban. Ayon sa mga resulta ng survey, natatalo si Orban sa kanyang kalaban na si Peter Magyar, ang leader ng partidong TISA na may dalang advokasya laban sa korupsyon. Walang aktwal na pagtatangkang atakihin si Viktor Orban, ngunit ang mismong pagtalakay sa ganitong senaryo ayon sa ulat ay nagpapakita kung gaano kataas ang nakataya para sa Moscow sa politika ng Hungary. Sabi ng mga kanluraning opisyal, gusto ng Kremlin na manatili sa kapangyarihan si Viktor Orban dahil inaharang niya ang mahahalagang desisyon ng EU lalo na tungkol sa Ukraine. Nagsisisilbi rin siyang tulay ng mga konserbatibo sa Amerika. Sa ganitong konteksto, pinaigting ng mga autoridad ng Hungary ang kanilang retorika ukol sa panlabas na banta. Inakusahan ni Viktor Orban ang Ukraine sa pagtigil ng supply ng langis mula Russia sa pipeline na Druzhba kahit na nahinto ito dahil sa missile attack ng Russia. Inanunsyo ng mga autoridad ng Hungary ang paglipat ng tropa para protektahan ang enerhiya at infrastruktura ng bansa laban sa diumano'y posibleng pag-atake ng Ukraine. Sa totoo, simula noon ay walang pahayag tungkol dito. Sa wakas, naging malinaw kung bakit napahiya si Viktor Orban sa video habang sinasabing tinatakot daw siya ng mga Ukrainian, pati ang pamilya at mga anak niya. Naalala mo ba yung video na yon kung saan nakaupo siya habang nasa teleponyo, kunyari kausap ang pamilya niya at sinasabi, Oo, Diyos ko, kawawa naman, tinatakot kayo ng mga Ukrainian. At pagkatapos ay sinabi niya, huwag kayong matakot, lalabas ako at ikukuwento sa buong Hungary kung ano ang mga Ukrainian na ito, paano nila kayo tinatakot at doon magiging malinaw ang lahat. Sa totoo lang, lumalabas na bahagi pala ito ng estratehiya ng pag-arte ng kunwaring tangkang pagpatay. Kalaunan, bilang palabas, ipinagbawal ng Hungary ang pagpasok ng 3 Ukrainian na umano'y nagbanta mismo kay Viktor Orban at sa kanyang pamilya. Kaya nga napigilan daw nila ang tangkang pagpatay. Sa huli, nauwi ito sa pagsasadula ng tangkang pagpatay kay Orban na ginawang kapani-paniwala hanggat maaari upang isisi ito sa Ukraine. Ayon sa mga eksperto sa seguridad ng Europa, inilunsad ng Russia ang kampanya ng impormasyon para suportahan si Orban at palabasin siyang tanging kandidato na kayang ipagtanggol ang soberanya ng Hungary. Kasabay nito, inilalarawan ng oposisyon bilang mga tau-tauhan ng Brussels, alam mo na, yung European Union, na handang hilayin ang Hungary sa digmaan laban sa Russia sa panig ng Ukraine. Какие коварные планы. Ipinapakita ng mga karagdagang dokumento ang mga pagtatangkang siraan ng oposisyon sa pamamagitan ng paggawa ng mga peking video gamit ang artificial intelligence at pagpapakalat ng mga gawa-gawang paratang. Binanggit din ng mga European na source ang matagal ng ugnayan ng pamunuan ng Hungary sa mga mababangis na Ruso at ayon sa kanila, dahil sa Budapest, nagkaroon ng access ang Moscow sa mga panloob na talakayan sa loob ng European Union. Dagdag pa, ayon sa isang opisyal, ang ministro ng ugnayang panlabas ng Hungary na si Peter Szijjártó direkta mismo sa oras ng mga pagpupulong ng European Union. Регулярно созваниваются. Ay nakikipag-ugnayan sa pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russia na si Sergey Lavrov at ipinapasa sa kanya ang impormasyon tungkol sa mga talakayan ng real-time. Ang pinakasensitibong usapin ay personal na dinadala ni Peter Szijjártó sa Moscow para talakayin. Sa Europa, lumalakas ang pangamba na maaaring questionin ang resulta ng eleksyon kung matalo si Orban dahil siya ay pangunahing asset ng Russia sa Europa at ayaw ng Kremlin na mawalan ng ganitong asset. May isa pang problema, aktibong sinusuportahan si Viktor Orban ni Donald Trump. Ngayon, lantaran ang sinuportahan ng presidente ng Estados Unidos si Orban bago ang eleksyon sa pamamagitan ng video conference sa Budapest. Tinawag niya si Orban na malakas na leader at hiniling ang kanyang tagumpay. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong mga opinyon at konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang notification bell at huwag kalimutang mag-like. At paalala lang, magiging lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta ninyo para sa operasyon ng YouTube channel na ito. Kung paano ito gawin, lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito. Yun lang po, mag-ingat kayo. Paalam sa lahat.